Let's worship the Lord from His Word. In Psalms 105, verses 1 to 5. Give praise to the Lord, proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Let us pray. Remember the wonders He has done, His miracles, and His judgments He pronounced. In Jesus' name, amen. Father God, we honor You, we praise You, O God. Lord, You are in control of this very hour. Father, we are not perfect, but You are a perfect God. We are here, Lord, surrendering to You our will. We are here, O God, surrendering to You all our plans, O Lord. Father, You are the most important person in this very hour. You are holy, You are righteous, God. You are faithful, You are good, O God. You are powerful, wonderful, O God. You are so loving, forgiving, and caring, O Lord. Father, You are our Prince of Peace. And Father God, sa oras na ito, Panginoon, we lift up to You, Lord, our brothers and sisters, O God, who are experiencing, Lord, itong mga calamities, O God. Father, we touch Your throne, O God, with our prayers, O God. Lord, have mercy on us. Be merciful, O God. Hear our prayers, O God. Hear our cries, O God. Hear our pleading, O God. In Jesus' name. Father, as we worship You, O God, may we worship You in spirit and in truth. May we honor You, Lord, with all our hearts, with all our strength, and with all our mind, O God. Father, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sinusuko namin, dakilang Diyos, sa Iyo ang aming mga sarili, Panginoon. Linisin Niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, O dakilang Diyos. At kami, Panginoon, ay hayaan Niyo, Panginoon, na makalapit ang mga banal sa paanan Mo, O Lord God, to worship and to honor You, Lord God, in spirit and in truth. Father, accept our offering, O God, and cover us with Your most precious blood, O Lord God. This is our prayers, O God, to the Holy One, to the Holy God of Israel, to the Holy God of our family. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Sige po. Tayo po ay sama-sama na sa gabing ito, despite of the weather, maulan, may bagyo, at patuloy po na naranasan natin ang panahon na ito ay patuloy po tayong inimbitahan ng ating Panginoon sa gabing ito ay dalhin natin sa Kanya ang ating mga pupuri at pagsamba. Amen? Hallelujah! Hindi po tayo po ay mawit, magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, hallelujah, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagbangan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, hallelujah, may saya, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos.
Isa pa, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, yes, at kapulit para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! Woo! Amen! Sige po, patuloy po ating pong awitan ng ating Diyos. Dalhin natin sa Kanya ang ating mga panalangin, sapagkat alam ng Diyos ang ating buhay. Amen? Hallelujah! Alam niya ang ating bukas. Hallelujah! Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa, nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, o Diyos, ay kasama. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. O napakasarap
napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Oh, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, oh Diyos, ay kasama. Oh, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, oh Diyos, ay kasama. Oh, napakasarap, oh, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Oh, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, oh Diyos, ay kasama. Oh, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, oh Diyos, ay kasama. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng pinakamalakas na clap offering ang ating Diyos na buhay. Siya ang ating bukas. Siya ang ating lunas sa lahat ng panahon at pagkakataon ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Amen. Hello everyone. Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat po sa atin. And I hope, I pray, po, sa biyaya ng po Diyos ay sa kabila po, sabi ko nga po, ng ating situation, may pag-ulan, may pagbagyo. But tonight, let us prepare po yung ating pong buhay as we receive po, yung word ng Panginoon, yung pong
pangako ng Panginoon sa bawat sa atin. So, happy Saturday sa bawat sa atin. Today is July 19, ayan, 2025. So, welcome friends, brothers and sisters in Christ to our online worship service, Global Harvest Goshen Ministry. So, praise the Lord na kayo pong lahat, tayong lahat, tonight we will dive in, tayo po lahat ay mag-aaral, matuto, sa mga salita ng ating pong Panginoon. So, tonight po, we are so excited again to i-share with you yung ating part 2. Actually, this is a part 2 ng ating pong message last Saturday. Remember, yung ating pong message title last Saturday po ay yan, bukas na palad, bukas na puso. No? So tonight ay may part 2 po yan. Actually, may part 3 po yan next Saturday by God's grace. No, pag-usapan po natin itong napakahalaga na salita ng Diyos tonight, bukas na palad, bukas na puso. So tonight ay tingnan po natin yung isang text from 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Yan po yung ating pong central text ng ating pag-uusapan tonight sa pangalawang Korinto 9:6-8. If you have your Bible with you, ayan, pwede ho natin buksan para samahan po ninyo po ako sa pagbasa po ng salita ng Diyos sa ating gabing ito. Alright, so sabi po dyan, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Okay? Sabi diyan, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Okay? So verse 7, sabi po, alright, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, alright, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. And then verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting bagay. So po, pagpalain po ng Diyos, dagdag po ng Diyos ang kanyang salita sa bawat sa puso atin. Alright, so sa talata po na yan, ay may 3 prinsipyo, right? Na ating titingnan ngayong gabi kung paano, sabi nga tayo, ay maging bukas palad, bukas puso sa bawat sa atin. Pero alam niyo po ang problema, right? Ito po ang problema, sa bawat mga tao, may mga problema. Maraming tao po ang hirap magbigay. Tama po ba yan? Kung kayo po ang aking tatanungin, tama po ba yan na mahirap sa isang tao ang magbigay? Bakit po? Dahil ayaw nila, kundi dahil natatakot po sila. Siguro baka mawalan, hindi magkasya, maubos, okay, baka kulangin, sabihin natin, baka hindi bumalik. Ayan, pero sa talatang ito na binasa ko po sa inyo, binasa natin, yan po sa pangalawang Korinto 9:6-8, ay pinapaalala po ni Paul, ni Pablo, na ang pagbibigay ay parang pagtatanim, right? Pagtatanim. Kahit kaunti ang itanim mo, sabihin kaunti rin ang anihin mo. Pero kung magtanim ka ng sagana, sagana rin ang anis. Kayo po na mayroon pong background sa farming, kung kayo po ay mayroon pong sa buhay mo ninyo yung pagtatanim, pagpupunla ng anumang mga pananim, palay, mais, o anumang mga bagay, or maaring maging yung mga pananim natin, mga halaman. So, i-expect natin, pag nagtanim ka, sabihin natin, pag may tananim, may aanihin. Di ba? Yan po yung ating pong kasabihan bilang mga Pilipino. Hindi lang ito tungkol po sa pera, yung sinasabi natin pagtatanim. Pati oras, sabi ko nga po, lakas, panahon, pagmamahal, at pagtulong po sa kapwa. Inihikayat tayo ng Diyos, kapatid, mga minamahal, na magbigay ng kusang loob at masaya. Kusang loob at masaya. Okay? Hindi pilit, hindi po napipilitan, dahil ang pagbibigay na bukal sa puso, okay, ay kalugod-lugod po saan? Sa Diyos. So, and the best part, ano po yung the best part? And the best part of that, the Lord has a promise. Okay? Ano yung promise niya? He is able to give back everything you have given. Wow, hallelujah. So, and more, for what?
Para saan? Siguro, Pastor, para saan? Bakit ako magbibigay? For what? So that you will not only, only be enough, okay, but you will also abound in good works. So that's a good news, no? That's a good idea sa atin. Hindi lang po tayo ma-bless ng Panginoon, but also to be a blessing. Amen? So, pero aminin natin. Yan, no? Aminin natin, no? Hindi madali po ang magbigay. Amen? Hindi po madali po magbigay. Lalo kapag, limitado po ang resources po natin, no? Pastor, sapat-sapat nga lang po ang aking mga ganito. Paano pa po ako magkakasya, no? Limitado po ang aming resources. May sariling, hindi lang pong limitadong resources. Siguro sabihin natin, may sariling pangailangan din naman tayo. Ano po? O kapag, napapagod na sa pagbibigay. Ano po? Naranasan nyo na po ba na parang pagod na pagod? Bigyan na lang ako ng bigay, no? Ako na lang ba ang magbibigay? Parang napapagod, na-stress ka na rin, no? Yung bulsa mo, na-stress na rin sa pagbibigay o pag-share ng anumang mga bagay na maaring itinutulong po natin. Now, pero friends, brothers and sisters in Christ, what is the question? The question is this, no? The question is this. Why is giving, okay, to God's heart important? Okay? Why is giving saan? Sa Diyos, sa puso ng Diyos ay mahalaga. Wow! No, hindi pala yung heart ng pagbibigay natin, pero tinitignan po ng Diyos yung ating pagkakaloob. Kaya, why is giving to God's heart important? And how can we learn, no, to give from the heart, not burden, not force, but joyfully? Wow! Hallelujah! No, so dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, no po, ay tinuturuan po tayo ni Apostol Pablo, sabi ko nga po, ng tatlong prinsipyo, right, tungkol sa pagbibigay na pwedeng magbago po ng puso po ng bawat sa atin. And number one is this, no? What's the number one principle? Ang pagbibigay po ay pagtatanim. Amen? Sa verse 6. Giving is what? Investing. Wow. Giving is investing. No? Sabi po doon, ang nagtatanim ng kakaunti ay mag-aani rin ng kakaunti, at ang nagtatanim ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Wow, naalala ko yung si Mami. Ayan, si Mami. Kami po ay, alam niyo po, for a longest time ng aming pong buhay, maliit pa po ako, naalala ko, kami po ay naninirahan lamang po sa isang maliit na apartment. Apartment, no po? Na kung saan ay si Mami at Daddy noon, no, they are both teacher. Alright? Kami noon maliit lang na apartment 'yon, no? Pero alam niyo po 'yun, every time na hindi ko makalimutan si Mami at si Daddy, no? Every time na dumadalaw yung pastor, hindi ko alam, naalala pa ni Mami 'yun, no? Pero naalala po ako noon, no? Hindi ko makalimutan yung one time na dumalaw yung isang pastor po sa amin on that apartment. Sa puso ni Mami, palagi ko nagbibiro lang po siya eh. Ayun ko, nagbibiro siya. Sabi niya, Pastor, nung pauwi na, siyempre, pray sa amin. Then pagkatapos nung maalis na si Pastor, sabi ni Mami, Pastor, sabi niya, kung kaya mong buhatin yung isang kaban na bigas, sabi niya, bibigay ko sa iyo yan. Alam mo, si Pastor, sabi niya, talaga po, ibibigay niyo po sa akin yung isang sakong bigas? Oo, pero sabi niya, dapat ikaw ang magbitbit, no, ng sakong bigas na yan. Sakong bigas, naku, talagang nagmamadali si Pastor. Talagang in-effort, no? In-effort niya. Nasa third floor po kami noon, ha? Tama ba, Daddy? Mami, nasa third floor? O fourth floor tayo noon sa apartment. Fourth floor, no? From fourth floor, pinagtsagaan ni Pastor na buhatin po yung isang sakong bigas. Ikaw ba naman po, ano? Bibigyan ka ng isang sakong bigas, diba? I-effort mo. Now, alam niyo po, on that moment, no po, kinukwento ko po sa inyo po ito, no? Yung isang sakong bigas, alam niyo po yun. At that time, no? Maraming, ang tawag doon, maraming araw na pwedeng panggamitan. Sa isip-isip ko, sabi ko, ba't binigay ni Mami yung isang sakong bigas? Ayun na lang yung aming
magiging supply for 1 month. No? Ang dami-dami namin po kasi sa apartment eh. Hindi lang kami magkakapatid. Para yung uncle ko, tita ko, kumpulan po kami sa isang apartment. So, ini-imagine ko, naku, paano kaya Lord to? Binigay ni Mami yung... But lo and behold, no po, lo and behold, alam niyo po, yung isang sakong bigas po na yon, aba alam niyo naman po, no? Dahil sa probinsya, no, may magkaanak, aba, napalitan po yun, napalitan. No, ng much better than 1 kaban, but 2 kabans and 3 kaban, and more, and more, and more. Inistorya ko po yan, sapagkat alam niyo po, no, hindi ko makalimutan po yung ganong situation na mahalaga yung nagtatanim. No? Mahalaga po yung nag-i-invest. Ang pagbibigay po ay hindi kawalan. Amen? Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, ang pagbibigay ay hindi kawalan. Ito po ay investment. No? Investment. Alright? Katulad po ng magsasaka na nagtatanim. No? Hindi po siya nagdadalawang isip. Alright? Na isaboy. No? Ang binhi. Kasi alam niya may aanihin siya. No? So, brothers and sisters in Christ, you know, when we give your time, your energy, your money, and even your love, no, your time, we plant, we invest, okay? And God, you know, brothers and sisters in Christ, and God what? Nurtures that seed to grow. Wow, I like that, no? And God what? Nurtures that seed to grow. Hindi naman po tayo nagpapatubo eh. Tama ba? Sabi ni Apollos, ano? Ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, but God grows it. So tayo ang nagtatanim, tayo ang nagpupunla, pero sino po nagpapatubo? Sino po? Ang Diyos. Hallelujah. God nurtures that seed to grow. Kaya kapatid, kaibigan, no, congratulations. Kung ikaw ay masaya, no, na hindi nag-aalinlangan, na bukas palad, bukas puso, no, kahit na sa gitna ng kawalan, maaari, sabi ko nga po, isusubo mo na lang, kailangan mo na lang, pero you share, you give it, you know. Sabi nga po ni Rick Warren, no, sa kanyang librong Purpose Driven Life, nalala ko yun, life is not just a matter of having and getting, but it's a matter of what? Sharing and giving. So ang buhay po ay hindi lang po yung ikaw ay magkamal, magkaroon, kundi yung ikaw ay magbigay at magkaloob ng ano ang ibinigay na maaring ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. So kapatid, ang pagbibigay at pagtatanim, no? Giving is investing. Ibig sabihin, bawat ibinibigay po natin, alright, oras, pera, tulong o pagmamahal, ay parang binhing itinatanim. Hindi po ito sayang. Amen? Hindi po ito sayang. Kasi po, may aanihin. Amen? Tayong pagpapala, no, sa tamang panahon. Alright? Kapag kaunti ang itinanim, kaunti rin ang anihin. Sabi po yan. Pero kung bukas palad tayo, wow, sagana rin ang biyayang babalik sa atin. Sabihin mo nga, sagana. Ang biyayang babalik sa akin. Amen. Hallelujah. So, brothers and sisters in Christ, you know, giving is not a loss for you, for us, for our family, even in the ministry, no? Giving, again, is not a loss. It is what? Trusting that God, no po, will make every seed you plant grow. Hallelujah. Alright? So, yun po yung salita niya, ano po? Ang nagtatanim ng kaunti ay mag-aani rin ng kakaunti at ang nagtatanim ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Now, ano po ang mga life lesson na pwede nating mapulot po dito? Number 1, kung ano ang itinanim, siya rin aanihin. That's the principle, no? Sa buhay po natin, sa buhay po ng lahat ng bawat, kung kaunti ang effort, siyempre, kaunti ang resulta. Tama po? Ganoon din po sa pagbibigay, no, at pagtulong sa kapwa. Kung madamot tayo, kuripot tayo. Huwag po tayong umasa, huwag kang umasa ng masaganang balik para sa iyo, no. Number 2, huwag matakot magtanim ng sagana. Ayan, no. Huwag matakot magtanim ng sagana. You will never lose, mga kapatid, brothers and sisters in Christ, by giving when it comes from what? From the heart.
Alright? There is a God, no po, who watches over and blesses, no po, every seed you sow. So pangatlo, lesson dito, ang pagbibigay po hindi sayang. Ito po ay, sabi ko nga po, investment. Alright? Lahat po ng mabuti mong ginagawa para sa iba ay parang binhi. Alam niyo po ba yun? Lumalago, bumabalik, at minsan pa nga, doble po ang ani. Wow, hallelujah. Tapat po ang Diyos na magpala sa tamang panahon. Amen? Meron pong season ang Lord. Meron siyang mga season sa buhay po natin. Right? So, tapat ang Diyos, kapatid, na magpala sa tamang panahon. The harvest, may not come immediately, right? Okay? But listen to this. It will come at the right time. Okay? It will come in the right time, bountiful and overflowing. So I pray, I release to you the word of the Lord na yung kanyang pagpapala, no? Your harvest will come at the right time. Receive it, no? Your blessing, your harvest may come not come immediately, but it will come at the right time, no po, bountiful and overflowing. Receive it in faith, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, ang puso po, the lesson is this, ang puso sa pagtatanim po ay kasing halaga po ng binhi. Right? Liwanagin po natin ito po, no? Ang puso, saan? Sa pagtatanim ay kasing halaga po ng binhi. Ano ibig sabihin po nito? Hindi lang po dami ang mahalaga. Alright? Hindi lang po yung quantity, alright, ng pagbibigay. Hindi lang po yung dami ang mahalaga, kundi ang motibo. Amen? Kapag ang puso po natin, po, kapatid, kaibigan, kapag ang puso po natin ay puno ng pananampalataya at pagmamahal, ang animoy mas mahalaga, kapatid, no? So, bukas na palad, bukas na puso, itong ating pong topic is what? Is what? A symbol, okay? It is a symbol of someone who is ready and happy to help. Amen? Yun po yung maganda, no? Yung ating bukas palad, bukas puso pala po isang simbolo o sagisag na ikaw ay ready, no? And happy to help. So, okay, so this is not because of obligation, but what? Because of love. Amen? Yeah, but because of love. So, kapatid, kaibigan, no? Give not just because you have something left, alright? But because what? You care. You don't have to be rich to help. Actually, no, hindi naman kailangang maging mayaman ka, okay, para tumulong. Even small things, as long as they come from the heart, are great in what? In God's eyes. Hallelujah. Hallelujah. Ano po? So, isang kwento, ano po? Isang araw, no? Nag-preach si Jesus, sa maraming tao. Alam ko natin storyang ito, no? Libo-libo sila. The feeding of the 5,000, sabi nga po natin, no? Gabi na at wala silang makain. At that time, no, yung istorya po diyan, the feeding of 5,000. Gabi na, no? Nasa silang liblib na lugar. So eventually, walang supply ng food, wala siyang sinasabi po itong sari-sari store at that time, o walang means ng kung saan ay pwede kang bumili ng pagkain. Okay? So gabi na, no? Wala silang makain. Now, lumapit po ang mga disipulo at sinabi, no? Sabi kay Jesus, Jesus, no, Lord, Panginoon, wala tayong enough food, sabi, no? Wala tayong enough food. Wala tayong sapat na pagkain para pakainin po itong 5,000 taong ito, no? Pero sabi ng isang disipulo, may isang batang lalaki, alright? Hindi po siya kilala, alright? Tahimik lang itong batang ito, pero may dala siyang 5 tinapay at 2 isda. Okay? So maliit lang, no? Maliit lang ang meron siya. Parang walang epekto kung titingnan natin, no? 5 isda, 2 tinapay. Paano ito magkakasya doon sa 5,000 katao? Pero binigay niya ito kay Jesus. That's
the point, no? Pinagkatiwala ng batang ito yung limang isda at 2 tinapay. No? Ano nangyari? Ano nangyari? Well, alam natin, ginamit ni Jesus ang maliit na kakayahan ng batang ito para pakainin ang higit na 5,000 katao. At may sobra pa. Wow, hindi, no? At may sobra pa. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang kaya mong ibigay. That's the lesson of that story. No? The feeding of the 5,000. Hindi po mahalaga kung maliit o malaki ang lagi mong ibinibigay. Ang mahalaga, bukal ba sa puso? Kasi sa kamay ng ating Panginoon Kristo, kahit maliit, nagiging kamangha-mangha. Amen? Ulitin ko po kapag in-offer natin, pinagkatiwala po natin sa ating Panginoon Kristo, our Jehovah Jireh, our provider, gaano mang kaliit yan, pero sa Diyos, nagiging kamangha-mangha po ito. Alright? Remember yung pong babaeng balo, another story. Alright? Doon po sa Luke 21 verses 1 to 4, 2 kusing, 2 kusing lang po, pero ang sabi ni Jesus, nung in-offer po ng balong ito, yung 2 kusing doon po sa offering box sa templo, ang sabi ng Panginoon, nakita ni Jesus, yung pong pagbibigay ng balong ito, ang sabi ni Jesus, iyon ang pinakadakilang handog dahil galing sa puso niya. Kapatid, bukas na palad, bukas na puso. Ito po ay, hindi po ito nasusukat sa laki ng halaga, kundi sa lalim ng ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Kaya po, bukas nga ba ang palad natin? Tanong ko sa inyo, bukas nga ba ang palad natin? O madalas nakatikom dahil natatakot mawalan? Alam niyo po, kami, mga Ilocano kami, Obvious naman, di ba? Mga FBI po kami, Full-blooded Ilocano, genuine Ilocano, sa kulay pa lang, Pastor, obvious na. Sabi ng mga iba, mga Ilocano daw ay kuripot, I reject, I object, I cancel. Hindi. Kuripot daw po kami. Hindi po. Masinop lang po kami. Amen? Masinop lang po ang mga Ilocano. Kaya po, hindi kami makuripot. Masinop lang po kami pagdating sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon. Pero kami pong mga Ilocano, full-blooded Ilocano, genuine Ilocano. Nakita ko po kay mami at kay daddy, bata pa po ako, kung gaano po sila kabukas. Sabi ko nga po, yung pong kunento ko sa inyo, yung isang istorya, marami pong bagay sa buhay po. Nakita ko po sa buhay ng aking mga magulang, kung gaano po sila ka-generous. Sa kanilang, hindi lang po yung ka-generous magbigay ng kanilang ng pera at money, even their time, their love, and support, until now, until now, ganun po yung pong yung attitude, ang heart ng aking mga magulang. Kasi naniniwala po sila na bilang mga Ilocano, hello, lahat ng mga shout out for all the full-blooded Ilocano, hindi po tayo kuripot, kundi tayo po ay bukas sa mga bagay na pangailangan ka po. Amen? So, anong reflection po natin? Ano ang klaseng ani ang gusto mo? Yan po yung tanong ko iwanan dito sa principles number 1. Ano ang klaseng ani ang gusto mo? Kakaunti ba o sagana? Okay? So, yan po yan, Okay. So, number 2, principles, ang pagbibigay ay nasa kalooban, hindi sa pilitan. Amen? So, hindi sa pilitan ang pagbibigay. Ang verse 7, sabi po sa 2 Corinthians 9, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya ng puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang loob at masayang nagbibigay. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi po interesado po ang Diyos sa pagbibigay na pilit o dahil napipressure ka. Gusto niya ay bukal sa puso mo. Or minsan, may nagbibigay, show off, nagpapakitang tao lang, nagpapabebe, bida-bida, anong tawag doon? Para lang ma-recognize. No, po? Gusto niya po ay bukas sa puso. Ang tunay po na pagbibigay,
kapatid, ay galing po sa pagmamahal. Hindi po ito nakabase sa halaga, kundi sa laman po ng puso. You know, brothers and sisters in Christ, sometimes lang naman, sometimes, you know, we give because why? We are ashamed of other people. Maybe, no? Sometimes we give because we may be judged, no? Or we expect to get back quickly, okay? But what God wants is, no po? But what God wants is give because you love. Amen? Give because you love Him. So, ang pagbibigay po ay nasa kalooban, hindi sa sapilitan. Ibig sabihin, ano po? Ibig sabihin po nito, ang tunay na pagbibigay ay galing sa puso, hindi dahil napipilitan o nahiya o napresyo. Mas mahalaga sa Diyos ang motibo, kapatid, kaysa sa halaga ng binigay mo. Gusto po ng Diyos ay kusang loob at masayang pagbibigay. Amen? Kasi ito po ang nagpapakita ng pagmamahal at tiwala mo po sa Kanya. So, brothers and sisters in Christ, you know, God doesn't want us to force giving. No? He wants joyful giving. So, giving, ano po, is a decision of the heart, not of compulsion. Giving should be from the heart, not because someone is watching, force or because of tradition. True giving is voluntary. Amen? True giving is voluntary. So kapatid, ang masayang pagbibigay po ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Nabibigay po natin ng ngiti ang Diyos every time na masaya tayong nagbibigay. No? Ang Diyos po ay nalulugod sa taong nagbibigay na may kagalakan, no? Hindi nagrereklamo, ano po, kundi masaya na nakakatulong at nakakapag-worship sa Kanya. Don't you know that giving is also a form of worship? Amen? Yung pagbibigay, pagkakaloob, pag-share ng ating mga bagay sa buhay po natin is a form of worship, no? So don't compare your giving to others. Yan naman, ano po? Don't compare your giving to others. Giving is personal. Amen? According to the decisions of the heart. Yung ibig sabihin, it doesn't have to be as big as others. Okay? Just from the heart. Alright? So, many have open hands. No? Many have open hands but closed hearts. Alright? They give but with resentment. With conditions, with a price. God doesn't look at the action, yan, no? But at the motive behind it. Many give but with resentment, or they give but with conditions. Okay? So, kung gusto po nating maging tulad ng ating Panginoon, right, kailangan po nating matutong maging bukas ang puso. Saan? Sa pagdamay, pag-unawa, at pagtulong. Okay? So, anong aking question dito po sa ating principle number 2? Ang reflection po natin dito is this: bakit ka talaga nagbibigay? Ayan, no? Kapatid, kaibigan, bakit ka talaga nagbibigay? Next slide, please. Bakit ka talaga nagbibigay? Dahil love mo ba si Lord? Okay? O dahil obligasyon? Well, that is before you. Yan po ang tanong na personal sa bawat sa atin. So, third principles and last, ang Diyos ang bahala sa provision. Amen? Wow! Ang Diyos ang bahala sa provision. Sa verse 8, sabi po doon, kayang-kaya ng Diyos na ibigay ang lahat ng biyaya sa inyo, alright, ng sagana, upang sa lahat ng bagay ay laging sapat kayo at sumasagana sa bawat mabuting gawa. No? Meron pong istorya, isang bata, no? Itong batang ito ang nauhaw at lumapit sa gripo. Gripo, okay? Faucet, right? May hawak siyang maliit na baso. Okay? May baso ko. Ano yung baso ko? Sabi niya sa sarili, no? Sabi ng batang ito sa sarili, baka hindi sapat to para punuin ang baso ko. Sabi ng bata, di po ba? Pero nang binuksan niya ang gripo, alright? Tuloy, ang agos ng tubig. Hindi lang napuno ang baso, kapatid, kundi umapaw at umapaw at umapaw pa. Now, ano po ang lesson nitong story ito? Alam niyo po, ganyan po si Lord, no? Ganyan po si Lord sa atin.
sa mga nagbibigay na may tiwala. Alright? Alam niyo po ba na sa istorya, tayo po yung baso. Ikaw yung baso. Tayo po yung baso. At ang Diyos po ang gripo. Amen? No? Kapag bukas ang puso natin po sa pagbibigay, hindi po tayo mauubusan. Hello? Amen? Nasubukan na po namin yan. Na-prove na namin po yan. May pattern na po sa aming Family Life Ministry. Ito pong kwentong ito. Tayo po ang baso. No? Ang Diyos po ang gripo. Kapag bukas po natin sa pagbibigay, hindi po tayo maubusan. Dahil hindi ang baso po ang source. Tama po? Hindi naman po yung baso ang source, kundi ang gripo. At ang Diyos ang gripo ng ating buhay. Amen? Nakahanda po siyang ibigay ang mga bagay na magiging kasapatan natin. You don't have to be afraid to give. Amen? So brothers and sisters in Christ, this is my challenge for you. You don't have to be afraid to give, to share. God is the source. Amen? God is the source of all blessings. Amen? And when your hand is open to giving, okay, something new is sure to come. Why? Because God's blessing or God's provision is a continuous flow. Wow, continuous flow. Umaapaw, okay? Ito po ang assurance, hindi ka mawawalan kapag nagbigay ka. Amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi ako mawawalan o maubusan kapag nagbigay ka. Kapatid, kaibigan, no? Ang Diyos ang source ng lahat ng kailangan natin. Amen? Pansinin mo, pansinin mo. Hindi lang sapat, sabi dun sa talata kanina, hindi lang sapat, kundi, sagana. Alright? At ang layunin ng kasaganaan, anong layunin po ng kasaganaan, kapatid? Para magpatuloy kang makagawa ng mabuti. That's the point. No? Hindi lang po sapat ang bibigay sa'yo, kundi sagana, dahil ang layunin po ng pagbibigay ng sapat at kasaganaan ng Diyos, sabi doon, upang sa lahat ng bagay, laging sapat kayo at sumagana sa bawat mabubuting gawa. Wow! Wow! Hallelujah! Para magpatuloy ka makagawa ng mabuti. No? Hindi ka lang pagpapalain para saan? Sa sarili mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, kundi para maging daluyan ka rin ng pagpapala ng Diyos para po sa iba. Right? So, ang Diyos, kapatid, ang tunay na source ng lahat. Okay? Hindi trabaho, hindi negosyo, o taong ultimate provider natin. Si Lord, of course, no? Yung mga trabaho natin, negosyo natin, binigay ng Diyos po yan, pinagkatiwala ng Diyos natin yan, para ikaw ay maging daluyan ng pagpapala. Okay? So, hindi na natin kailangang matakot, mawalan dahil ang Diyos na may kaya sa lahat. So, kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat pangailangan mo. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat pangailangan mo. And I pray na I declare yung word ng Panginoon ng kasapatan at kasaganaan ng Diyos sa bawat pangailangan mo. Whenever your season, kapatid, listen to this. No? Whenever your season, whether crisis, lack, or abundance, God has enough grace for you. Amen. Hallelujah. Alright? Alam niyo po, kapag bukas ang puso sa pagbibigay, alam niyo po yun, bukas din ang langit sa pagpapala. Wow, wow. Kapag bukas ang puso sa pagbibigay, bukas din ang langit sa pagpapala. Ang mga masayang nagbibigay po ay laging may supply mula sa Diyos. Hindi naubusan ang biyaya, kapatid, sa paggawa ng mabuti. Amen? God is always sufficient. Amen? God is always sufficient and always faithful. He will not abandon us. Amen? Diyan po sa screen, please. God is always sufficient and always faithful. He will not abandon us. If He has called you to do good, He will give you everything you need to do it. Amen? Kapag tayo bukas palad at bukas puso, mga kapatid, hindi lang tayo pinagpapala. Sabi ko nga po, na magiging pagpapala po tayo sa iba. Parang gripo. Di ba sa storya natin? Parang gripo. Kapag laging bukas, tuloy ang daloy ng tubig. Ganon din po ang biyaya
at grasya ng Diyos kapag hindi po natin po ito isinarili. Now, huwag matakot mawalan. Amen? Huwag matakot mawalan. Ang Diyos ang magbabalik, magbibigay, higit pa po sa inasahan mo. Maging handang tumulong kahit walang kapalit. Si Lord ang bahala sa reward mo. Amen? So, ang reflection question sa atin, no? Nagtitiwala ka ba sa Diyos, kapatid? Na siya ang bahala, alright, sa pangailangan mo kapag nagbigay ka. Okay? So, in conclusion, alright? In conclusion, mga kapatid, ang pagbibigay po ay pagsamba. Amen? Sabi ko nga po, ito po ay pag-amin na ang lahat ng meron tayo po ay galing sa Diyos. Ito po ay pagsasabing, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, hindi ko kailangang kumapit sa yaman, oras o lakas dahil ikaw ang tunay na source ng buhay ko. Alam niyo po sa ating mga Pinoy, no? Tayo mga Pinoy, likas sa ating mga Pilipino, no? Ako, naniniwala po ako, isa sa mga katangian natin bilang mga Pilipino. Likas po sa ating mga Pilipino ang pagiging mapagbigay. Amen? Kaya proud to be a Filipino. Amen? Pero likas nga po sa atin. Napaka natural sa atin, mga Pilipino, yung pong mapagbigay. Pero aminin natin, madalas nagbibigay tayo kapag may sobra. Pero ang tanong sa atin, paano kung ang Diyos ay nagbigay lang kapag may sobra siya? Yung tanong, Paano kung ang Diyos ay nagbigay lang kapag may sobra siya? Buti na lang, amen? Buti na lang po, hallelujah. Ang Diyos po ay laging bukas palad at bukas puso, kapatid, kahit hindi po tayo deserving. Amen? Kaya po, sa gabing ito, tayo rin po ay tinatawagan na mamuhay na may bukas na palad at bukas na puso. Hindi lang po sa pera, sabi ko po, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, panahon at oras, at paglilingkod din naman sa ating kapwa. You know, brothers and sisters in Christ, many people have open hands. Yes, many people have open hands when asking for something. Okay? But the question is the heart also open? Okay? Because, if our hearts are only open to receive, but our hearts are not open to love, forgive and give, it is still lacking. So, kapatid, ang tunay na Kristiyano, sabi sa kanta, may kanta tayo, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagbibigayan. Di ba? May kanta po tayo doon. Okay? Ang tunay na Kristiyano po ay hindi lang po tumatanggap ng biyaya. Amen? Siya po ay daluyan ng biyaya. Ang taong bukas ang puso, kapatid, ay handang maglingkod, magbigay at magmahal kahit minsan mahirap, kahit minsan masakit. Alright? So, ang buhay Kristiyano po ay hindi lang po tungkol sa pagtanggap ng biyaya. Amen? Ito ay tungkol sa pagpapasa o pagbabahagi ng biyaya. Bukas na palad, bukas na puso. Kapag ang bukas ang kamay, kapatid, tingnan natin ito. Alright? Nasa screen natin. Okay? Basahin natin ito. Okay? Ang buhay Kristiyano ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng biyaya. Okay? Hindi lang tungkol sa pagtanggap ng biyaya. Ito ay tungkol sa pagpapasa ng biyaya. Bukas na palad, bukas na puso. Kapag bukas ang kamay, pero sarado ang puso, ayan, kulang. Kapag bukas ang puso, pero hindi handang magbigay, bitin. Pero, ito, kapag parehong bukas palad, bukas puso, ano isip doon? Doon, kumikilos ang Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. So, sa ating pong pagtatapos tonight, meron pong isang tula. Yan, mula hango po, inspired by 2 Corinthians chapter 6, verse 6 to 8. Yan. Ang title po ng tula ay Bukal sa Puso. Ayan, bukal sa puso. Ito po, gusto ko i-share po sa inyo itong tulang ito. Batay po dyan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 6 to 8. Basahin po natin.
Ay, sasya natin. Sabi dyan, sa bawat binhi na aking itatanim, ikaw ang Diyos na pagpapalalim. Di ako matatakot, di manghihinayang, pag-ibig mo ang aking kalakasan. Magbibigay ako, bukal sa puso, masayang loob, handang sumunod, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking sapat, biyaya mo'y sagana, kailan may tapat. Sa bawat pagkakataong tumulong ako, ikaw ang dahilan, di para sa mundo. Pag-ibig mo ang nagtutulak sa akin para magmahal at maglingkod ng taimtim. Hindi na uubos ang sayo'y galing, laging may ani ang pusong dalangin. O Diyos ng biyaya, sayo'y umaasa, buhay ko'y sa iyo ang gloria. Wow, wow, hallelujah. Ano po? Yan po yung pong isang tula, no? Batay po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 6 to 8. So, ang panawagan po ng Diyos sa atin, no? Wag lang bukas ang palad, buksan din po ang puso. Dahil po ang tunay na nagbibigay, hindi lang nagbibigay ng bagay, nagbibigay po ng sarili. So let's be known, no? Brothers and sisters in Christ, friends, let's be known as people, no po, people who give joyfully, amen? Live generously and love deeply. So, nais ko pong iwanan po sa inyo ang tatlong tanong na ito, no? Hindi ko lang po nilagay po dyan sa screen. Pero po ito yung tatlong tanong. May takot ka bang magbigay ngayon? Bakit? So that's the first question. No? May takot ka bang magbigay ngayon? Bakit? Second question, sa anong paraan ka tinatawag ng Diyos na maging bukas palad, bukas puso? And number 3, naranasan mo na bang magbigay at nakita mong mas pinagpala ka at pagkatapos? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Lumapit tayo po sa ating Panginoon for our closing prayer and also for our benediction. Let us pray. Panginoon, turuan niyo po kami na mamuhay na may bukas na palad at bukas po na puso. Huwag kaming matakot mawalan, kundi magtiwala po na kayo ang aming tagapuno, provider, our Jehovah Jireh, ang Diyos ng kasapatan sa aming buhay. Gamitin niyo kami bilang daluyan po ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, ng iyong grasya, Panginoon. Maging refleksyon kami, Diyos, maging refleksyon kami ng kabutihan ninyo sa mundong ito. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng bukal sa aming puso. Palitan mo po ang takot ng pagtitiwala. Palitan mo po ang pagdududa ng pananampalataya. Salamat po, Diyos, sa biyaya mong sapat at sagana. Gamitin mo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming mga negosyo, ang aming mga pag-aaral, ang aming mga ginagawa. Ang lahat ng amin, gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, para po makatulong sa iba at maluwalhati ka sa aming mga pagtulong at maluwalhati ka, O Diyos, sa aming pagkakaloob at pagbibigay ng anumang mga bagay na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos. Diyos ng kasapatan at Diyos ng kasaganaan sa buhay ng bawat sa amin. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong salita, ang hamon ng iyong salita, maging ang mga pangako po ng iyong salita sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang pangalan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas.
Amen, amen. Sige po, mga kapatid, taas natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Mga mahal, mga minamahal, sa sambayan ng ating Panginoon, habang lumalakad po kayo sa inyong buhay araw-araw, naway maging bukas ang inyong palad, maging bukas ang inyong puso sa pagtulong, at bukas ang ating buhay sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Pagpalain kayo ng Diyos ng higit sa sapat upang maging pagpapala rin kayo sa iba sa lahat ng panahon at pagkakataon. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah po. So, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, see you again next Saturday para po doon po sa ating pong muling third part ng ating pinag-uusapang bukas palad, bukas puso. God bless everyone. God bless everyone.